oras na ibinibili ni Nanang. Sa lahat daw ng lugar na mapupuntahan ko, kailangan ko raw mag-iwan ng bagay. Isang bagay na kung hindi man tatatak sa isip ng lahat ng tao, ay maaaring maging sangkap ito para sa ikabubuti ng nakararami. Sa dinami-rami ng lugar na napagtestimuhan ko, wala pa yata akong nagagawang mainam. Dito kaya? Meron. Mabuti nakarating ka dito ng ligtas. Sadyang mabait ang ating Panginoon at binabayan ka niya dito. Opo, medyo may pagkamahirap nga po ang pagpunta dito sa baryo ninyo. Oo, kaya nga maraming mga tulong ang dinakarating dito. Kaya kahit malayo, alam mo na, mahirap. Malasing ba naman ho ba yung mga tao rito? Ang katamtaman lang, mahirap ang buhay dito, Ina. Ako, yan nga ho ang una kong obserbasyon. Ilan taon ka na nga pala? Ako po ay 20 taong gulang na po. Jacqueline, pwede bang samahan mo si Agatha sa kanyang kwarto at ilibot mo na rin siya sa buong pasilidad dito, okay? Ako, sige na. Halika dun, ililibot kita sa tabing carpet. Talaga? Hello? Kumusta? Kanina pa ako tawag ng tawag ah. May kausap ka ba kanina kaya hindi ka sumasagot? Ano naman ba kailangan mo, Philip? Alam kong alam mo ang pakay ko. May tutulong ba ulit ako sa baryong ito, Mother Cecil? Nag-aantay lang naman ako magsabi kayo eh. Alam mo naman ako, laging bukas ang palad para tumulong sa baryo niyo. Matagal ka na rito? Medyo. Siguro nagtataka kung bakit kami nakakatagal rito. No? Hindi naman sa ganon. Alam mo, mahirap man ang buhay rito. Okay lang naman kami, masaya pa rin naman kami. Tsaka malaki ng pinagbago ng baryong to. Kung may kita mo lamang ito noon, sobrang laki na ng pinagbago. Talaga? Lalo na lamang yung parokya. Para lang itong malit na bahay noon. Mabuti lang may tumutulong sa aming isang tao. Padala ata siya ng Diyos sa amin. Alam mo, nakakatuwang marinig yung mga ganyang klase ng kwento. Alam mo, sa totoo lang, nung nalaman kong dito ako madedestino, nagulat talaga ako eh. Hindi ko nga alam kung paano pumunta sa lugar na ito. Mabuti at nakarating ka ng ligtas. Alam mo, nasasabik na ako.
Sana'y makalikha ako ng mga magagandang alaala sa lugar na ito. Halika, umuwi na tayo. Sige. Tila gumagabi na. Ay, yun na umaga rin. Para sa akin ba to? Salamat. Teka, paano mo pala nalaman na padre ako? Ah! Oo nga pala. Ano nga pala ang pangalan mo? Ha? Ikaw si? Ah, Pikoy. O sige, Pikoy. O, ka na. Ay, teka, Pikoy, wait lang. Sumama ka sa akin. Bukas, magkita tayo doon sa ilalim ng puno. Tuturuan ko kayo. Magsama ka ng mga kaibigan mo, ha? Sige, paalam. Cecil, basta, ano ba mo ngayon dito? Dito ka na naman. Ano bang kailangan mo? Mother Cecil naman. Inaabangan ako eh. Sana ibang araw ka na lang nagpunta dito. Mother Cecil, mauna na po muna ako para magturo sa mga kabataan. O mga bata! Magandang umaga po, sister. Wow! Sister, taka sa inyo. Oo, salamat naman. Sige, lika, magsiupo na tayo dito. At magkukwentuhan tayo ngayong araw na ito. Yung kwento natin ngayon, halika dito sa harap. Halika para makita mo. Yan. Ang kwento natin sa araw na ito ay tungkol sa barko ni Noah. Sister, tapos na po kami Sige, kumain. umpisahan na ulit natin ang pagkukwentuhan. Jory, doon ko. Yan. So, ayan. Gusto niyo ba makapagkwentuhan ulit tayo? Ha? Oh, si Pikoy? Bakit? Ano nangyari? Ha? Pikoy, ano nangyayari sa'yo? ko. Okay ka lang ba? Oh. Teka, saan mo dadalhin si Pikoy? Pikoy! Sister, pupunta kami dito. Ha? Saan kayo pupunta? Tara na. O sige, mag-iingat kayo ha. Tawag mo, tama ka. At dyan nagtatapos ang kwentuhan natin sa araw na ito. Nagustuhan niyo ba? Teka, bakit parang ang lilungkot niyo? May problema ba? Ha? Sister, patay na po si Pikoy. Ano problema? O sige, mabuti pa. Magsiuwi na kayo at baka hinahanap na kayo ng mga magulang ninyo. Ito. Hanap ka na ng nanay mo. Uwi na. Kukulit ng mga batang to, Sister? Sister! Sister Agatha, alam niyo na po ba kung ano po yung nangyari kay Pikoy? Oo. Nabalitaan ko na ang tungkol kay Pikoy. Oo nga po pala si Ana, sister. Isa po ako sa mga kaibigan ni Pikoy. Alam niyo po, sister, nakakalungkot isipin. Kasi ang pagkamatay ni Pikoy ay hindi na po bago sa lugar namin. Marami na rin po ang namatay sa kaparehas na dahilan ng pagkamatay ni Pikoy. Sa totoo lang po, matagal na pong may sakit si Pikoy, sister. Ha? Opo, sister. Kaya lang, ito lang pong namin na pagtanto na baka ito po yung sanhi ng kanyang pagkamatay.
ang maruming tubig na galing sa puso. Huwag mong sabihin ang tubig na ito ang kumitil ng buhay ni Picoy. Ana, Kailangan ko nang umalis. huwag kang mag-alala. Ibigay alam ko ito kay Mother Cecil. Hihingi tayo ng tulong. Magdasal tayo. Ipagdasal natin na may hahanap tayo ng makakatulong para sa problemang ito. Opo, sister. Huwag kang mag-alala. Sinisigurado ko sa'yo na hindi na mauulit ang problemang ito. Sana nga po, sister. Sana pa hulog po kayo ng langit. Ingat po kayo, sister. Hindi ka na naman gagawin ko. Alam ko hindi nakakalimot ng Diyos. Pero bakit hindi ito sapat? Bakit? Kailangan nagawa ng tao. Kailangan may pumilos. Hindi na bago ang pagkakagawa sa dinagdadaloy ko dito. Marami na mga lumakas sa ganda. Walang patapusan ng paghihirap sa bayan ito. Bilang mga alagad ng Panginoon. Pagdalasal ng mga kailangan mo. Una, di ba sinabi ninyo? Kami tumutulong sa bahay nito. Kahit ang parokya ito ay walang puno. Kahit ang naglat ng puno, walang magbabago. Walang ligas sa mundo. Lahat merong pagdadala. Lahat may kapalit. Ang mga tao ang nakakagawa ng mga bagay na hindi nila akalain magagawa. Bakit? Isa ka ba sa nagbilang sa mga handa ka ba? Sa kahit anong bagay na maaari mo magawa, kapalit ang mga ninanais kong makamtan. Oo, handa ako. Handa akong suungin ng kahit na ano. Matulungan lang ang mga taong naghihirap. Ang mga taong nasasaktan. Kaya ko ibigay lahat. Umalis ko mamaya sa sulit ko. Ipapaliwanag ko kung paano maaari matulungan ang bagay. Isang order. Ito nga po. Wait lang po. Ikaw ba si Agatha? Grabe ang... Ako nga ako si Agatha. Kayo ho ba yung tinutukoy ni Mother Cecil? Oo. Sige na po. Para sa akin.
Magandang hapon ho. Kayo ho ba si Philip Fernandez? Ako nga, Phil Fernandez. Marami ang problema sa baryo nito. Nakakaalarma ang kawalan ng malinis at maayos na inuming tubig. Marami na nga ang namatay ng dahil dito eh. Alam mo, hindi man kita gaano kakilala. Ngunit umaasa ako na matutulungan mo kami at mabibigyan ng solusyon ng problemang ito. Nasasabik na ako sa mga magagandang mangyayari para sa baryo nito. Anong ginagawa mo? Madre ako! Kanya ka baka walang galang para bastusin ako? Ano bang sinasabi mo? Malaki ang hinihingi mong tulong. Kaya sana, inisip mo rin na malaki hinihingin ko. Hindi ko maintindihan! Ano ba? Saan mo ba ako dadalhin? Hindi ako sasama sa'yo! Mother Cecil! Bakit ka? Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya bakit naghihirap na sila! Pero mas hindi ko ata kaya babae na sa sarili kong dignidad! Isa ka rin ba? Ang ganda ko sinasabi mo. Isa ka rin ba sa kanila na nagbigay ng kaluluwa sa demonyo nagpapulog na isang anghel? Hindi mo ano sinasabi mo. Ano ba sinasabi mo, ha? Hindi mo ako naiintindihan! Hindi ninyo ako naiintindihan! Nakakaintindi. Mabuti siyang tao agad na siya lang na nakakatulong sa atin. Ayaw ba ko sa mga sa akin? Hindi! Siya lang ang dami nating pag-asa. Bakit hindi ninyo ako naiintindihan? Madre ako! Ito ang pinili kong bukasyon dahil nais kong tumulong sa kapwa ko! Lalo-lalo na sa Diyos! Hindi ko kailanmang ninais na magserbisyo sa tawag ng laman ng isang hayop! Hindi, hindi! Hindi ako maruming babae! Hindi! Sabi mo? Sinasabi mo rin babae ka? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ano tingin mo sa'yo maraming babae, ha? Bakit? Ano ba yung mga ginagawa mo, ha? Kala mo ba gusto ko makatulong sa kanila? Bakit ganyan ka magsalita? Ha? Hindi mo ba kaya magsakripisyo? Ha? Sa mga dati mong nadestinuhan? May nagawa ka na ba para makatulong sa kanila? At hindi mo inisip na hindi ka nag-inarte para magawa mo yun, ha? Bakit ka nagkakaganyan agad, ha? Bakit? Hindi ko kailan maggagawin ang nais niyong ipagawa sa akin! Iyak ka ba po yun na yun? Hindi ko yan magagawa! Mag-ayos ka na. Yan, isa. Hindi naman ako samantawa, sister. Gusto ko rin naman tumulong. Walang manlipi sa mundo eh. Kadalasan, kailangan natin magparaya para sa kapakanan ng mga nangangailangan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka magkakalimutan.
masasabi niyo ngayon kung bakit ko ito ginawa. Diyos ko, matatanggap niyo pa po ba ako? Panginoon, patawarin ninyo ako. Nagawa ko lamang ito para makatulong sa nakararami. Di ba ang kasabihan sa mga desisyon na tanging dalawang masamang kaparaanan lamang ang pupwedeng piliin, ay kailangan naming piliin kung ano ang may mabuting resulta? Tama po ba? Husgahan man ako ng ibang tao dahil sa aking nagawa, pero kailanman, hindi ko pagsisisihan ito dahil alam kong nag-iwan ako ng bagay na alam kong para sa ikabubuti ng lahat ng nakatira sa lugar na ito. Alam ninyo na malinis ang aking intensyon at binigyang tugon ko lamang ang tawag ng kampana.